Blessed day po sa atin po mga tropa po dyan, sa mga men and women in uniform po natin. Blessed day po at muli po welcome po sa atin pong Squad Weekly Interactive Meeting po. At ngayon po ay week 20 po tayo. Bago po yan, ako pala po si Life Coach David Sala natin po at dito po ako na talaga po sa Philippine National Police Academy dito po sa Silang, Cavite. At meron po tayong breakthrough house po dito sa nais pong bisita po dito sa mapatropa man po natin sa ating po mga parents of cadets po dyan. Pwede po kayo makabisita po dito sa ating pong breakthrough house. Sa lesson po natin po ngayong week 20, ito po pamagat po nito ay Grace and Mercy. Grace and Mercy po at kailangan po natin to sa ating pong buhay bilang po mga tropa po, no? At meron po tayo ditong reflection. Sabi po dito sa reflection po natin is, who is the most generous or influencer person you know? At pangalawa po dito is, what is a person done to show such generosity or impact in your life? Nawa po, no? Meron po tayo pong mga tao po na kilala, na influence po sa atin sa trabaho man, sa pamilya man po, no? Na naging impact po sa ating pong buhay. Either po ang ating pong upper or ating pong mga lower po, no? Na mga katrabaho po sa ating pong opisina o partner po sa buhay. Kaya po, gawin po natin po maging blessing po ang ating pong buhay sa bawat isa at magiging malaking pong impact sa ating pong buhay. Okay, dito po sa ating pong babasahin po sa Book of Hebrews and Book of Matthew, ay makita po natin po dito yung grace and mercy po ng Panginoon Diyos po sa ating pong buhay. First thing po dito sa may Book of Hebrews chapter 4 verse 16, sabi po dito na salita po ng Diyos, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that He may obtain mercy and find grace to help them in the time of need. In the book of Matthew chapter 5, verse 7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Napakaganda po dito na salita po ng Diyos, ma'am and sir po sa araw na ito, sapagkat ang sabi niya po dito is, makuha po natin po do yung awa ng Panginoon Diyos kapag nagkaroon din po tayo ng habag sa ating pong kapwa. At yun din po yung biyaya po ng Panginoon Diyos po sa ating pong buhay. Ito po yung ibibigay po ng Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Sapagkat nasa ilalim po tayo po ng biyaya po ng Panginoon Diyos sa ating pong buhay. Kaya po, gamit po natin yung biyaya na ito na ngayon po ay nakukuha po natin. Next po dito po, no? Why are God's grace and mercy important to us? No? 'Di ba? Meron po mga tanungan talaga po sa ating pong buhay na yung biyaya at awa po ng Panginoon Diyos ay importante at mahalaga talaga po sa ating pong buhay. Sapagkat kung wala pong biyaya at yung awa po ng Panginoon Diyos sa ating pong buhay, ano kaya po ang mangyayari po sa ating pong buhay? First thing, makita po natin po dito, number 1 is grace means God's blessings us even when we do not deserve it, di ba? Saan po, no, hindi po tayo deserving po sa blessing po ng Panginoon Diyos, pero dahil po sa biyaya na binigay po ng Panginoon Diyos po sa ating pong buhay, bilang po mga tropa tulad po ninyo at tulad po sa amin po ng mga life coaches, ay ito po yung biyaya po ng Panginoon Diyos po sa atin. Mamaterial man, ma-spiritual man pong bagay sa ating pong buhay, ay ito po yung binibigay po ng Panginoon Diyos kahit po we are not deserving, sapagkat yan po yung biyaya po ng Panginoon Diyos. Ano po yung biyaya po ng Panginoon Diyos po natanggap po natin sa araw-araw po? Dito po nasabi po dito, no? Generously provide everything that we need, di ba? Yung po yung binibigay po ng Panginoon Diyos po yung ating po mga pangangailangan, sir, ma'am. And even po sa ating pong opisina or sa ating pong family, ay tayo po binibayaan po ng Panginoon Diyos. He bless us as we more than we need so that we can bless others. Ito pong kagandahan po dito. Yes, may sobra po tayo po dyan. Bakit po minsan po sobra po ang biyaya po na meron po tayo? Dahil po ang purpose po ng Panginoon Diyos ay to bless others also. Hindi lang po para po sa personal po natin or sa family po natin yung blessing na yan, kundi para din po ibahagi din po natin sa iba. Sa community, sa ating pong mga relatives na meron po tayo. Yan po yung ibabahagi po natin na mga biyaya. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 9 and verse 8, sabi niyo po dito, God is able to make
all grace abound toward, always having sufficient and all things abound you. Okay? Next po dito is mercy of God does not punish us even we deserve, di ba? Yung Panginoon Diyos po natin po, no? Sometimes po yung kanya pong awa po sa atin na supposed to be deserving po tayo sa punishment na yan, pero dahil po sa mercy, sa awa po ng Panginoon Diyos ay ginawad na po ng Panginoon Diyos po yung awa na po na yan na punishment para po sa atin. Di ba? He's always ready to willing to forgive our sins if we confess. Di ba? Panginoon Diyos po natin ay handa po siya magpatawad po sa atin. Next po dyan, sabi po dito ng salita po ng Diyos in the book of Psalms 86 verse 5, For thou art God, art good and ready to forgive, and plenteous in mercy unto all them that call upon them. Diba? Ang Panginoon Diyos po natin ay malawak pong kanya pong awa po sa atin. Kaya habang po may time, may pag-asa po tayo na lumapit po sa Panginoon Diyos, huwag na po tayo magdalawang isip o magdalawang na hindi po lalapit po sa Kanya, kundi hingi po tayo po ng kapatawaran po sa ating pong Panginoon Diyos. And last, dito po yung sabi niya po dito, God's grace save us. Dahil po sa biyaya po ng Panginoon Diyos po, nakangkin po tayo ng kaligtasan. Not by good works, not by religion, but not by money, tayo po makangkin po ng kaligtasan. Kundi sa magitan po ng biyaya at ng awa po ng Panginoon Diyos ay tayo po nakaligtas. Sir, ma'am, muli po, magandang araw po sa atin po.